Magandang araw po sa inyo lahat, isang panibagong reaction video na naman po ating pong gagawin ngayong araw na to. Ang video pong ating gagawin ngayon ng reaction video ay mula po sa GMA Integrated News at ang title po nito, dalawang barko ng China Coast Guard na nasa 34 nautical miles mula sa Pangasinan, itinaboy ng PCG. Monster ship ng CCG muling namataan malapit sa Zambales. Nako, ayaw talaga tayo tigilan tong China to, napakakulit talaga. Nga pala no, ito po ay reaction channel. Gumagawa lang po tayo ng reaction at opinion sa bidyong ating pinapanood. Hindi po tayo nagbabalita. Sa mga tolongges po dyan na nagko-comment na fake news daw po ako, tayo po ay nagre-react lang po sa bidyong ating pinapanood at ginagawa ng reaction video. Kung ayaw nyo po namang ganitong video, malaya po kayong huwag manood at lumayas po kayo dito sa aking channel. Yun lang po, no? Kasi po yung iba po talaga ayaw tumigil sa kaka-comment ng mga ganun eh. Hindi po tayo nagbabalita. Reaction channel po ito. Nga pala, malapit na po natin maabot ang 100k subscribers. Kapag na-reach po natin ang 100k subscribers, mamimigay po tayo ng cellphone dito po sa ating channel. Kaya stay active, comment down below, always like our video. Simulan na po natin to, no? Let's do this. Patuloy ang pagtaboy ng ating Coast Guard sa mga barko ng China sa West Philippine Sea, lalo't pabalik-balik sila gaya po na tinaguriang monster ship na namataan ulit malapit sa Zambales. Nakatutok si Jonathan Andar. Grabe itong China talaga, nakakainis. 34 nautical miles o halos 63 kilometers lang mula sa baybayin ng Bolinao, Pangasinan. Ganito kalapit ang vessels 3104 at 3301 ng China Coast Guard nang namataan kaninang umaga. Agad pinalipad ng Philippine Coast Guard ang kanilang Islander aircraft at sinubukang itaboy ang mga Chino. Ang bilis kumilos ng ating mga PCG no, sa yung mga natin, Air Force natin. Talagang nandiyan na agad sila at itinataboy agad nila ang CCG. Sobrang lapit po talaga, hindi po biro, no. Talagang ayaw tayo tigilan ng China, talagang pinoprovoke po tayo. Alam naman po talaga natin ang gustong gawin ng China. Tayo po ay gusto nilang, tayo yung unang gumawa ng hindi magandang hakbang tungo sa kanila para magkaroon sila ng dahilan para simulan po tayong gerahin. Alam nyo na po yun. Hindi sumagot ang barko ng China Coast Guard. Pinadala na roon ng Philippine Coast Guard ang BRP Cabra at BRP Bagakay. Ginagawa na raw kasing normal ng China ang illegal na pagpapatrol sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Dapat lang yung ginagawa ng ating mga PCG, no, na itinataboy nila yan at talagang nire-radio challenge nila yung yung CCG dahil hindi na po biro, sobrang lapit na po sa atin talaga ng mga visit ng mga Chinese CCG na to. Ayaw po tayong tigilan na kahit ano pong gawin natin talaga dyan sa West Philippine Sea. Talagang hindi po sila nakikinig sa atin. Tulad po yan, no? Hindi po sila sumagot sa ating radio challenge. Ganyan po kakapal na mukha ng mga Chinese na yan. China ang illegal na pagpapatrol sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. That you are inside in the Philippines. Magiging profesional at maingat naman daw ang PCG para maiwasan ang pagdala ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Yan po yung sinasabi natin noon pa, no? Professional at talagang tayo po ay sumusunod sa international law. Yung iba po kasi alam ko po, yung bugso ng damdamin bilang Pilipino nga tayo, no? Sinasabi ba't hindi natin ginagaya yung ibang bansa tulad ng Indonesia, ng Singapore, ng South Korea, na talagang niraratrat sila o binobomba sila, no, yung mga barkong pumapasok sa EEZ nila. Hindi po kasi pwedeng basta-basta ganun. Unang-una, na-explain ko na rin po yan, mahina pong bansa tayo. Hindi po tayo basta-basta pwedeng mag-engage ng ganun. At ang diskarte po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay sumasaklaw po sa international law. Sumusunod po tayo doon. At yun nga po, kapag lumabag tayo sa international law at ginawa rin natin yung ginagawa sa atin ng China, baka bilang mag-urungan po kasi yung mga bansang sumusuporta sa atin tulad ng Amerika. Dahil against the law na yung ginagawa natin o gagawin natin na yun, di ba? Yun po ang matinding paliwanag po at yun po ang ini-emphasize ni Pangulong Bongbong Marcos na kailangan nating sumunod sa international law. Hindi natin kailangan gawin yung ginagawa din sa atin ng China. Dahil unang-una nga, yung lagi ko nga sinasabi, wala po tayo sa kalingkingan ng lakas talaga ng China. Ngayon pa lang po tayo nagpapalakas, ngayon pa lang dumarating po yung mga barko natin, yung Miguel Malvar, at marami pa pong parating. Ngayon pa lang po tayo umuorder ng mga missile system natin. At yun nga,
Brahamos pa lang po meron tayo. Kung magkakanda leche-leche po, common sense po, no? Kung magkakanda leche-leche, kulang na kulang po tayo sa mga armas at mga barko at mga eroplano. Alam niyo naman po yan, matatalino po kayo mga audience ko po dito sa aking channel. At naman daw ang PCG para maiwasan ang paglala ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Bukod sa 2 barko sa Pangasinan, patuloy namang namamalagi sa ating exclusive economic zone ang Vessel 5901 o ang tinaguriang monster ship ng CCG. Nagbalik ito sa katubigan ng Zambales. Kahapon nasa layong 110 nautical miles ito mula sa baybayin. Sinubukan itong itaboy ng BRP Teresa Magbanwa batay sa 2016 Arbitral Award. To China Coast Guard Vessel 5901, this is Philippine Coast Guard Vessel BRP Teresa Magbanwa. You are advised that you are currently sailing within a Philippine Exclusive Economic Zone. Pero sagot ng China, hindi nito kinikilala ang arbitration award. Grabe talaga tong China. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Wala silang nirerespeto. Isipin nyo yun na legal yun. Arbitral award noong 2016 na inaward sa atin. Ayaw nilang i-recognize. Di ba? Kaya ano pang gagawin natin? No? Wag na tayo makikipag-deal o makikipag-usap sa China. Wag na natin pakinggan ang mga sasabihin nila dahil wala pong saysay na pakinggan at sundin kung magkaroon man ng usapan ng Pilipinas at China dahil hindi nga po nila nare-respeto mismong UNCLOS eh. Yung arbitral award hindi rin nila nare-respeto eh. Paano pa kaya tayo? Nakakapiranggot lang ang tingin nila sa atin. 'Di ba? Isipin niyo po ang pasok sila sa ating teritoryo, sa ating iisi ng ganyan nakalapit ang monstership nila. At sinasabi nga dito na hindi sila naniniwala o hindi na nare-recognize yung arbitral award na yon. Paano gagawin natin, di ba? Ang kailangan talaga natin gawin dyan ay paigtingin ang seguridad sa ating mga EEC at itaboy natin ang itaboy yung pesting Chinese vessel na yan. Pero sagot ng China, hindi nito kinikilala ang arbitration award. Grabe no, the so-called award for the South China Sea arbitration is illegal and invalid. China neither question or recognizes. Isipin nyo, no? Illegal daw yun. Diba yung arbitral award natin? Diba? Kaya dito mo makikita talaga eh. Ang China ay walang sinusunod na batas. Mismong international law, mismong yung arbitral award, mismong yung UNCLOS, kahit ano pa yan na nasa labas nila. Alam niyo yun, yung hindi nila saklaw. Hindi nila pinaniniwalaan. Ang dami ng sanction at violation nitong China kung alam nyo lang sa international law. Kaya dapat at tama lang po yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi tayo kumakagat sa pain ng China. Alam nyo yung pain ng China? Yung mapundi tayo at gawin din natin yung ginagawa nila sa atin para magkaroon sila ng dahilan no, na atakihin tayo. Ganun po ang gustong gawin ng China na hindi po basta-basta mangyayari. Dahil mautak po ang ating leader eh. Sumusunod po tayo sa international law. Saan pa ba tayo, di ba? Halos lahat ng bansa ay kapanalig natin. Ano pa ba? Di ba? Hindi po tayo dapat gumawa ng anumang hindi magandang hakbang dito. Dapat lang ang gawin natin dito, ngayon magpalakas ang Pilipinas, humabol tayo sa technology, at itaboy lang natin yung China hanggang sa makuha na natin yung proper na lakas ng sandatahang lakas natin. Doon na siguro talaga natin talaga gawin yung kung ano man dapat gawin dahil meron na po tayo, kaya na natin ang sarili natin. Sa ngayon po, no, real talk, no, common sense. Alam niyo naman po yan, hindi talaga natin kakayanin ang China. Dahil pangalawa po sila sa pinakamalakas sa buong mundo. 'Di ba? Kaya kailangan po dito ay sundin na lang natin at suportahan ng ating gobyerno sa pamumuno yan ni Pangulong Bongbong Marcos kasi po maganda po ang ginagawa niya na pagsuporta at pagpapalakas ng ating sandatahang lakas. Real talk yan. Sana po sa mga kababayan natin na nanonood po dito sa aking channel na lagi na lang ganyan, puro na lang tayo na-api, ganyan. Kasi po may diskarte po talaga ating Pangulong Bongbong Marcos. Pag nagkanda leche-leche po kasi kung susundin natin damdamin natin na basta sa isusugod sa China at yun na dumating na yung gera, paano na po tayo? Oo, matapang ang Pilipino pero ang iisipin po natin paano po ang ating mga anak. No? Kung kayo po may mga anak, alam ko po yan, matatalino po kayo, mas iniisip niyo po ang kapakanan ng ating mga anak. Paano po nandyan na po yung gera? Hindi tayo handa. Wala tayong mga proper kagamitan, wala tayong proper training, wala tayong
mga ipangsasabay natin sa teknolohiya laban sa China, paano na tayo? Matapang ang Pilipino, oo, pero kailangan po natin dito magpasensya. Kailangan nating sumunod sa international law para tayo po ang nasa tama. Dahil mulat sa pulpo ay kinakalaban na po ng China ang UNCLOS at lahat po ng international law ay nilalabag nila. Lamang po tayo dito kung tutuusin. Kaya nga po hindi tayo basta-basta masakop-sakop ng China dahil tayo po yung nasa tama. Puro lang po sila ganyan pang-provoke, didikit sa ating teritoryo, ganun-ganyan. Inaantay po nila talagang gawin natin yung gusto nilang gawin. Na maprovoke tayo at gumawa tayo ng anumang hindi magandang hakbang para magkaroon sila ng dahilan para gerahin natin sila. Ganun po yun. Ito po, opinion ko po, no? May sarili po tayong opinion. I-comment nyo na lang dyan sa comment section. 南海多台案所谓采取是非法的、无效的，中国不接受，也不承认。 Ang monster ship ng China ang pumalit sa China Coast Guard Vessel 3304 na ayon sa PCG ay naitaboy raw nila palayo sa baybayin ng Zambales. Sinusubukan pa naming makuha ang reaksyon ng Chinese Embassy kaugnay nito. Ito dapat sa akin, yung opinion ko naman yan sa Chinese Embassy. Dapat yan talagang pinupukpok yan, yung Chinese Embassy natin. Talagang dinudumog para magkaalaman talaga dahil hindi na po maganda yung nangyayari. Sa dami ng spy sa atin na nahuhuli. Diba? Alam ko po, updated po kayo sa nangyayari po sa atin pagdating lalo dyan sa China. Kasi alam po natin na marami po talagang spy ang China sa ating bansa at marami pa pong nahuhuli. Yun nga, kailangan maghigpit po tayo, maging may pakialam tayo sa nangyayari sa atin. Wag po tayo magsawalang bahala. Kaya kung hindi man tayo makasuporta ng physical dyan sa West Philippine Sea, dito po sa social media mag-ingay po tayo. Labanan po natin yan, lalo po yung mga pro-China. No? Wag po natin pakinggan yung mga pro-China na sinisilaw tayo sa pera o whatever, no? Wag po ganun. Kasi po tayo ay Pilipino. Lalo po tayo kung may mga anak po kayo, ako po may anak po ako. Isipin po natin yung magiging buhay ng ating mga anak in the future. Kung tayo po ay masasakop ng China, hindi po maganda. Tayo po ay may sariling bansa po natin to. Kailangan nating ilaban ng ating bansa. Lalong-lalo na po ang karapatan natin sa West Philippine Sea na dapat Pilipino po ang makinabang dyan sa ating EEZ, dyan sa West Philippine Sea. Ayun lang po, no? Sana nagustuhan natin reaction video, no? Reaction video po ito, hindi po ako nagbabalita. Nagre-react lang po tayo at nagbibigay ng opinion sa napapanood nating video. Road to 100k subscribers na po tayo. Pag na-reach po natin ng 100k subscribers, mamimigay po ako ng cellphone dito po sa ating channel. Stay active, comment down below, always like our video. Mag-iingat po kayo lahat until next time. God bless and peace out. Bye.